Victory, salitang inukit sa batong ito noong pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, makaraan ang isang matagumpay na pag-iingat sa mga nakatagong tunetonneladang kayamanan na kung tawagin ko ngayon ay Hiuskadi Hidden Treasure. Ang gagawin ko po ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nag-decode ng mga hidden treasure marks hanggang sa natuntun ko po ang isa sa mga pinagtaguan ng mga ginto dito sa isla. Sisimulan po natin dito sa lugar na ito na kung tawagin ay Pangsud. Sa malaking bato na to may nakasulat na L-A-G-O-M-B-A-Y. Yan ang pinakataas, ano? So sa ganito, ang babasahin natin ay yung mga naka-highlight tsaka yung mga unusual sa pagkakaguhit. So, Lagumbay is a keyword to La Laguna Bay. So, dito naman sa sunod, may tao, tsaka may katawan yan, ulo tsaka katawan. Usually, ulo lang dito yung binabasa. Yung katawan, more on support yan. Sa ganito naman, from counterclockwise tayo magbabasa, ganyan. Then, mula rito, ang unang tatama sa atin ay yung kanyang kilay. Yung mga ganitong guhit, ang pagkakaintindi ko, above 180 degrees, 180 degrees above, tumutuko yan sa bato. Ayan, bato yan. Maliit, ibig sabihin yan malaki. Yung malaki naman, ibig sabihin yan maliit. So naging natural kasi sa mga pirata na magbigay sila ng baliktad at mga nakapatalinhagang kahulugan sa mga ganito nila. So yan, mata, ilong. So normal naman sa ulo ang may mata, ilong, pero unusual yung kanyang posisyon. So sinasabi nito na doon. So meron siyang laman na word na doon. Then next ay yung bibig, normal naman yung bibig. So lalagpasan lang natin yan. Next ay yung ito. So less than 180. So sinasabi nito na either burol o bundok. So sunod is triangle. So ang sinasabi nito ay pinakamataas. And then somewhere dito, yan, kung napapansin nyo yan, pabilog yan na parang mga petals ng bulaklak. So nakaturo siya banda dun sa may tuktok. So meron siyang sinasabi dun sa tuktok. So yung iba hindi na natin yan naiintindihan. So kung babalikan natin, doon, burol, pinakamataas sa tuktok, may bulaklak. So kumbaga sinasabi niya doon sa burol, sa pinakamataas sa tuktok, ganun. So dito, ang pinakamataas kasi dito ng burol ay matatagpuan sa gilid ng La Laguna Bay. So may lead na tayo, pupuntahan natin yan. So next ay yung katawan niya, bato. Dito sa ibabaw, kung napapansin nyo yan, may X. Ibig sabihin may marka sa ibabaw ng bato. Then dito may guhit. Ayan. Kung bubuuin mo ay parang pick siya ng gitara. Tapos dito may nakaguhit na paganyan na alam nyo yung kabebe, yung bumubukang ganun. Pag binaliktad mo yon, ganito ang itsura nun. Sinasabi ko yan ng ganyan kasi mamaya may papakita ko sa inyo. Then dito sa banda rito, Victory. Walang unusual dyan maliban sa sign na to. Sa pagkakaintindi ko, ang sign na to ay tumutukoy sa organisasyon kung saan base sa history ng lugar na to, si Victoriano Sherbo alias Victory, siya yung na-appoint o ikatlo sa in-appoint na kapitan ng lugar na ito noong panahon ng digmaan. So ngayon ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa pinakamataas na burol dito sa isla. Hello, dito na tayo ngayon sa pinakamataas na burol dito sa isla. Ayan.
Ngayon pupunta po tayo doon sa Dakong Kanluran sa kabilang dulo. Ito po yung Dakong Kanluran, yung kabilang dulo ng burol na ito. Kung mapapansin nyo po, naiikutan po ito ng mga bangin. Ayan, pagdating po doon sa may kahoy na yon, pagbaba po nun, bangin na po yon. Tsaka yan, bangin po yan. Ayan. Yung Lalaguna Bay naman, yan po, kabuuan yan. Papunta po yan doon. So ngayon pupunta po tayo sa Dakong Silangan sa kabilang dulo naman. Nandito na tayo sa Dakong Silangang dulo ng burol na ito. Then ayan, mapapansin po ninyo, dahan-dahan po yan bumababa. Yan, dahan-dahan po yung kabila, yung doon sa kanluran, halos puro bangin po yun doon. Ito naman dahan-dahan po siyang bumababa. Ngayon mapapansin natin yung isa ron, yung tuktok. Yun yung pangalawang mataas na burol dito sa isla. Ang tawag naman doon ay Embesligan Hill. Puro bangin po yan pag ganun. Then yan naman, nakikita naman natin puro yan pag ganun. Dahan-dahan naman siyang bumababa ang banda rito. Ang tawag dito sa area na to, Pungkay. Ibig sabihin na sa tuktok o sa taas ng burol. Kung naaalala nyo, yung doon sa pangsod, yung una nating binasa doon sa ulo ay yung kilay niya na nakamarka siya bilang bato. Yung maliit na yon, ibig sabihin nun malaki. So ang gagawin natin, hahanapin natin yung pinakamalaking bato dito sa area. So ayan. Ayan po ang pinakamalaking bato dito sa area na ito. Yan. Tapos kung mapapansin niyo banda ron, may dalawang butas. Sumisimbolo yun sa mata. Pupuntahan po natin yun doon sa taas. Nandito na po tayo sa itaas ng bato. At yung nakita po natin kanina, ayan po. Nakatingin po yan diretso sa side na yun, kung saan makikita yun, yung isang bato, yung pinakalas na bato bago ka bababa rito sa burol. So may papakita ko dun sa inyo mamaya. Ngayon check natin yung buong paligid, kasi dito sa bato na to ay mayroong nagpapakita ng connection doon sa mga marka sa pangsod. Ayan. Ayan. Kita nyo yan, diamond. So maraming mga marka na hindi na natin maintindihan kung mga ano yan. Ngayon, banda rito, yan, heart na pabaliktad. Tsaka eto pa, isa pa, spade. Ayan. Kung naaalala nyo, ano, yung nasa pangsod, yung sa ulo may triangle, tapos yung sa taas ng triangle flower yon. Kumbaga isang set ng number sa baraha. May flower, spade, heart, and diamond. So sinasabi lang nito na konektado nga ito sa pangsod. So ngayon pupuntahan natin yung bato ron sa bago ka bababa rito sa burol. Ito na yung bato, yung huling bato na dadaanan natin bago tayo bababa dito sa burol. Tsaka mapapansin niyo, yan, may bakas po ng paa ng higante. Yung bandang sakong, tapos ito po yung hinlalaki. Tapos yung banda ron, hindi na masyadong napapansin, pero makikita pa rin natin may mga bakas pa ng daliri. Kaunti. Yan. So, ang gagawin natin, i-decode din natin ito. Magsisimula tayo rito. So base sa pagkakaintindi ko, babaliktarin natin ito. Pansinin ninyo,
malalim, pag binaliktad natin, bangin yan, palibot. Yan. Then pagdating naman dito, malalim, dahan-dahang bumababaw hanggang nakapantay na siya rito. Pag binaliktad natin yan, mataas, dahan-dahang bumababa. So sinasabi lang nito na dulo-dulo. Ito yung ang tinutukoy nitong paa na to ay ang burol na ito na kung saan tayo naroroon. Ito yung dakong kanluran, yung doon kanina sa puro bangin. Tapos ito naman yung dakong silangan, yung dyan na pinunta natin. So yun, mula kanluran papuntang silangan, diretso, banda ron andun yung isang bakas ng paa, na ibig sabihin din nun ay burol din yun. So ito yung kumakatawan sa burubalading. Burubalading tuloy. Yung sa imbestigan. Pag binaliktad natin yan, bangin yan lahat dito. Ito, bangin. Doon naman, dahan-dahang bumababa naman. Katulad ng sinabi ko kanina doon. Tapos, ayun nga. Kung napapansin nyo yun, yun. Pag mula sa tuktok papunta ron, imbestigan yun. Hanggang doon sa tabing dagat na. Tapos mula naman sa tuktok pababa, mutbot na yon. So ito yon. Pag binaliktad natin to, pag galing dito papunta rito, mutbot yan. Pag galing naman dito papunta ron, imbestigan yan. So dito sa, kung baliktarin nga natin to, bangin yan. Sa baba mayroong malakweba. Pag binaliktad natin, ilog yan. Maiksi, ibig sabihin mahaba. So may mahabang ilog sa baba nitong burol ng imbestigan. So doon sa actual meron talaga. So naka-highlight siya rito, bagyang malalim. So may sinasabi siya rito na pupuntahan natin mamaya. So yun namang isa na yun. Kung yung paa doon na malaki ay itong Pantalan Hill, tas ito naman ang Imbestigan Hill, ito sigurado ang kumakatawan naman sa bundok, burol ng Kabugawan. Yan, pahaba na mababa lang. So pupuntahan natin ngayon yung ito, yung sapa doon, yung mahabang sapa doon sa baba ng Imbestigan Hill. Imbestigan Hill. Yan. Nandito na po ako sa ilog, yung tinutukoy natin kanina. Ito po yung ilog, mahaba po ito. Dito sa area na to, mapapansin natin itong malaking puno ng nara na kung titignan natin yung itsura, may tanda na siguro ng mahigit sa 100 taon. So may butas po yan sa loob. Yan. Dito naman makikita natin yung mga tambak ng bato na yan, malalaki po yan. Yung pagkakatambak po niyan ay bahagyang naka-diamond. Tapos sa bandang gitna may hiwa siya na parang sinadyang gawing ari ng babae yung pagkakaayos, ganun. Ngayon, ito yung malaking puno ng nara. Pag mula rito, yun, nagkandat ng ba kasi yung mga kahoy sa bagyong Ambo. Yun, nakikita natin, bato po yun, isang malaking bato na nakapatong sa mga bato. Tapos sa linya po na ito, makakakita po tayo ng bakas ng paa ng higante. Pupuntahan po natin. So naalala nyo yung doon sa Pungkay, yung bakas doon ay kaliwa. Ito naman po kanan. Yan, medyo ano ba? Yan. Dito yung bandang sakong, yung bandang daliri. Kanan po yan. So kapares nung doon sa Pungkay. Balik tayo sa puno. Ayan, puno. Then diyan doon tayo galing, yung bato tsaka yung paa ng higante. Sa bandang side na to, ayan, banda doon sa taas, mayroon ding bato ro na malaki, nakapatong din sa mga bato. Then sa linya na to, makakakita rin tayo ng bakas ng higante, ng paa ng higante. Naalala nyo yung doon sa bato rin, yung kalahati doon, yung bandang sakong. Ito po naman yung karugtong. Ayan. Dahan-dahan po yan lumalalim, banda ron din. Yan. Ito po yung bandang palad, ay bandang mga daliri.
ng paa ng higante. So karugtong, yung bandang sakong, yung doon, dito yung bandang mga daliri. So sinasabi lang ng lugar na to na may kaugnayan ito direkta doon sa pungkay, sa mga marka doon. So ang intersection po niyan, doon yung bato tapos yung bakas ng paa, then dito naman yung bato, bakas ng paa. Yung intersection po niyan dito sa may kahoy na ito, kung saan isang hakbang lang nandito na yung puno ng nara. Ngayon pupunta tayo doon sa taas, may papakita ko sa inyo. Nandito na tayo sa bandang itaas at doon po tayo galing. Pupunta po tayo rito. Yan, pupunta rito. Pagdating po dito mapapansin yung bato na yan, tsaka bato na yan, sa gitna may maliit na bato. Tatayo tayo rito. Yan, sinasabi ng mga bato na to na ito ay isang pintuan. Hindi to exit, hindi rin to entrance. Tutuloy tayo, pupunta rito. Yan, yung inaapakan ko ngayon, puro bato yan, hanggang dun, mga bato yan. Then, yan yung bato na nakapatong sa mga bato na to. Ngayon, pupunta tayo dun sa kabilang dulo. Ito yung kabilang dulo. Kung mapapansin din natin, may bato. Then, yung mga bato sa gitna, nandun na. Punta ron. So, sinasabi ng mga bato na to na ito yung entrance. Dito ka papasok. Aapa ka rito, dito, aapa ka dyan, papunta ron. Sa banda rito, sa ibabaw ng bato, may marka. Kung naalala nyo yung sinabi ko dun sa pangsud kanina, yung marka ng bato na malaki, ibig sabihin ng maliit, ito yun. At dito sa banda rito, ayan, parang pick ng gitara. Isa siyang buhay na bato na nakadikit dito sa ibang klase rin ng bato. So nakaturo siya doon. Punta ron sa area na yun. So dito kami naghukay sa taas. Eksakto dito nakaturo yung marka ron. Dito nakaturo. Noong una may bato rito na malaki nakatakip. Ayan. Ayan po. Para siyang arrow din. Nakaturo siya sa puno na to. Nakatakip siyang ganon. Nung binuwal namin yung kabila, ito yung ilalim nito, nakita namin na yung pagkakabato niya ay para siyang simento. Ayan, para siyang simento, may mga graba, tsaka parang yung mga iba't ibang bato pinagsama-sama, parang ganun yung itsura niyan. So yan, hinukay namin yan dito. Tapos nung nagsimula na kami maghukay, nakuha namin tong mga bato nakatambak dyan sa ilalim, nakuha namin ito. Naalala nyo yung doon sa may pangsod, sabi ko yung parang kabebe na nakabaliktad. So ganun yun, parang ganito. Kaya lang eto na yung hukay namin, pasikip na siya ng pasikip doon sa ilalim. So parang pinanghinaan na kami na parang walang giveaway na makukuha rito. Sa sinasabi kasi kung saan nakatago yung malaking bulto sa area nun, sa paligid, may mga tinatawag na giveaway o panggastos. Para kung sakaling huhukayin mo yung malaki, kailangan mo ng budget, doon ka kukuha sa panggastos. Yun ang una naming inakala rito, pero bigo kami. So ang ikalawang option na maaaring nakatago rito ay mga bomba. Mahigit isang taon nang nakaraan at eto na po ngayon ang itsura ng aming hinukayan. Ayan po yung puno. Ito po yung hukay na ginawa namin, maliit. Ito po yung mga tambak ng bato. Ito naman yung kabebe. Sa banda rito, dito po kami naghukay. Ito po yung makikita doon sa Yuskadi Hidden Treasure 2. Ito yung unang pintuan, entrance. Pupunta po doon tayo sa kabila, sa isa pang pintuan, hindi exit, hindi entrance. So napag-isip-isip ko kung bakit dinisenyo yung lugar na yon na ganun. Kaya nagsimula kaming maghukay sana dito. So ganyan lang po siya kalapit.
ito po yung isa pang pintuan. Dito po sa buong area, meron pong 2 pintuan lang ang dinisenyo. Ito po, base sa disenyo niya, isa siyang pintuan na nakakandado. Samantala yung isa po doon kung saan tayo initial na naghukay, yung pintuan po na yon ay nakadesenyo as entrance. Nag-try po kaming maghukay dito kahit wala po kaming na-detect gamit ang dowsing rod dahil po nakahukay kami ng mga bubog. Isa siyang literal na salamin. Nakalibing siya banda ron sa side ng bato na to, and then ilang mga marka na kailan ko lang din napansin. Araw na kalahati, ayan, kalahati lang siya pag ganun. Letter T na nakabaliktad. Diamond, isa, tsaka 2. So bagyang nangupas na siya. And then dito, triangle na nangupas na rin. Tsaka ito medyo klaro pa rin. Klaro pa. Triangle din. Ayan. So, base sa history ng lugar na to, kung saan ako din yung nagsulat, ang kwento ng mga kayamanang ito ay nagsimula noong 1918. Isang bapor na nagkakarga ng mga tuni-tuniladang kayamanan, kinabibilangan ng mga ginto at pulbura, ang nalunod sa isa sa mga luok dito sa isla. And then taong 1921, ipinasisid ng mga nakaligtas yung mga kargamento nila na yon, then inari na nila, ipinatago dito sa isla. So dahil doon, tinuring nila yung kanilang mga sarili bilang mga pirata. Ngayon, yung mga marka na to ay ginawa noong 1921. So wala pong kinalaman yung mga marka na yan sa mga marka ng mga Hapon. Gawa po yan mga pirata. At dahil po natural sa mga pirata na maglagay ng pabaliktad na kahulugan sa lahat ng kanilang mga marka, mapa, mga ganyan, mga pasekreto nilang mga ganyan, iintindihin po natin na ang mga to ng pabaliktad. Kagaya nung giant footprint, binabaliktad natin. Yung iba pang mga simbolo na binasa natin kanina, binaliktad natin. So ayan, puro pataas. Pag binaliktad po natin yan, pababa po yan. Letter T na nakabaliktad, sabihin natin treasure. Okay. Ngayon po, bukod doon, itong area na to, yung disenyo niya ay nakakandado. Okay. Samantala yung isa doon, entrance, nung naghukay tayo doon sa entrance, may nakuha tayong butas, may nahukay tayong butas, pero nakakandado yung dulo. Walang diretso, walang padiretsong butas. Pero entrance. Ito yung pintuan na nakakandado, nag-try po kami maghukay dito. Baka po pagdating po sa ilalim makahukay ulit tayo ng butas na may padiretso. Kung saan dahil po nandoon banda yung na-detect natin na gold, nananansya tayo na baka may tunnel dito sa buong bato na yan, diretso dun sa target natin. So napahinto lang po yung paghukay namin dito dahil bahagyang maulan. So maghihintay po tayo ng magandang timing at sana kahit sana lang, ayan, may magandang balita po tayong makuha rito. Ito naman po ang bote na nakuha ko doon sa may entrance sa ilalim ng malaking bato na yon taong 2018. May nakasulat na 1852 Manila, sa kabila Distilleria Lemtuaco. Ayan. So para po doon sa mga gusto maging updated sa lahat po ng ipopost ko, sa lahat po ng i-upload ko ng mga videos, pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook page at i-subscribe po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood.